Babe, napansin ko lang. Ubus na yung pagkain natin. Wala na rin kape. Ay, sorry. Nakalimutan ko mag-grocery. Sa Sabado na lang siguro ako mamimili. Okay. Yung polo ko pala. Yung paborito ko. Gamitin ko sana bukas sa trabaho. Nalaban mo na ba? Ay, naku, hindi. Pwede bang ibang polo na lang muna? Sige. Ayos lang. Ako na lang maglalaba. Pasensya na, babe, ha? Ang dami ko kasing hinahabol lately sa work. Okay lang. Naintindihan ko naman. By the way, babe, yung bahay na balak nating kuhain, may update na ba? Para maumpisa na natin yung hulog. Ang laki na rin kasi ng binabayaran nating renta. Ay, sorry. Nakalimutan ko na naman. Hindi ko pa naaasikaso. Vic, 3 taon na nating pinaplano to. Hanggang ngayon wala pa rin tayong konkretong hakbang. At saka, ang tagal mo na sa trabaho mo. Pero ni minsan, hindi pa rin tumataas ang sweldo mo. Sabi mo, hahanap ka ng mas magandang opportunity. Alam ko, babe. Pero gaya mo, sobrang dami ko rin ginagawa. Hindi ko rin maasikaso lahat agad. Pero ikaw ang nangako na ikaw ang mag-aasikaso. 'Di ba? Ilang taon na rin akong umaasing. Bigyan mo pa ako ng konting panahon. Pareho tayong abala, Shane. Siguro ngayong taon, pwede na talaga nating simulan. Kasi parang wala talaga nangyayari lately. Oo na, babe, pangako. Magtiwala ka lang sa akin. O sige, lalabasan muna ako at maglalakad-lakad. Sasama ka ba? Hindi mo na, babe. May inaabangan akong basketball game. Okay. I love you. I love you too, Vic. Problema nun. Grabe, sobrang excited na ako sa kasal ko. Naku, kami rin, girl. Sabi ko na nga ba pagkatapos ko, ikaw na talaga ang susunod. Actually, ramdam ko na noon pa lang na magpo-propose si Jello. At hindi ako nagkamali. Correct. Oh, Shane, ikaw, ang tahimik mo naman. Oo nga. Okay ka lang ba? Oo. Congratulations sa inyong dalawa, ha? Sure ka ba dyan? Kasi parang ramdam na ramdam ko yung saya mo. Kitang-kita, oh. Masaya naman talaga ako para sa inyo. Promise. Hindi ko lang talaga maiwasan maramdaman ng inggit. Alam niyo naman, ako ang may pinakamatagal na relasyon sa ating lahat. 8 taon na kaming live-in ni Vic. Halos taon-taon naman sinasabi ni Vic na magpo-propose na siya, di ba? Ay, oo nga. Pero habang tumatagal, parang lalo kong nararamdaman na wala talaga siyang plano. Parang hanggang salita lang. Girl, alam mo kung ako sa'yo, ikaw na mag-propose dyan kay Vic. Naisip ko rin yan. Pero parang hindi ko na rin alam kung worth it. Ayoko namang maramdaman to, pero habang tumatagal, nawawala na talaga ako ng gana sa amin. Paulit-ulit na akong nagpaparinig, pero parang bingi siya. Nakakasawa na rin. At ang masama pa, mas lalo kong napapansin yung mga mali sa kanya. Sa relasyon namin. Hindi magandang senyales yan, Shane. Kailangan yung pag-usapan niya ng seryoso. Correct. Kapag puro mali na yung nakikita mo, delikado na yan. Ang tanong, mahal mo pa ba si Vic? Ayun na nga. Huwag kayong magugulat, ha? Dahil pati yun, question ko na rin. Di ko na sigurado. Naku, girl, ano ka ba? Mahirap yan. Alam mo, kailangan nyo na talagang upuan yan at pag-usapan ng masinsinan. Baka mas lalo pa kayong masaktan pareho kung patatagalin nyo pa. Dear love, alam ko namang kalakip ng bawat relasyon ang paghihintay at sakripisyo. Pero hindi pa ba sapat ang 8 taon? Oo, noon. Nakita ko talaga ang potensyal ni Vic bilang asawa. Akala ko nga, siya na. Pero ngayon, parang nagbago ang lahat. Hindi ko na maramdaman. Hindi ko na makita sa kanya ang taong gusto kong makasama habang buhay. Parang hindi na rin kami parehong direksyon ang tinatahak.
iba na ang gusto ko para sa kinabukasan. At sa totoo lang, parang nauubos na hindi lang ang pasensya ko, pati na rin ang pagmamahal ko sa kanya. Tama sina Allison at Laika. Hindi na ito pwedeng palampasin pa. Kailangan na naming mag-usap. Kailangan ko siyang harapin ng buong tapang. At kung mahal niya talaga ako, maiintindihan niya ako. Pasok natin ngayon ang keys to the game as we see Patrick. Yun! 3 points! Woo! Ayos. Vic, pwede ba tayo mag-usap? Oh, ano yun, babe? Parang seryoso mo naman. Pangako mo muna na hindi ka magagalit sa sasabihin ko. Ano ba yan, babe? Kinakabahan naman ako sa'yo. Matagal ko na kasi itong iniisip. At siguro, ito na rin ang tamang oras. Lately, ramdam ko parang wala ka ng plano para sa akin. Para sa atin. Hindi ko nagugustuhan kung saan patungo ang usapan na to, babe, ha? Vic, I'm sorry. Pero gusto ko nang makipaghiwalay. Huwag mo ituloy yan. Hindi ako papayag, Shane. 8 taon tayong may pinagsamahan, hindi ko yun basta-basta itatapon. Pakinggan mo muna ako, Vic. Akala ko ba, sasamahan mo ako kahit anong mangyari? Di ba sabi ko, bigyan mo lang ako ng konting oras. May plano ako, para sa atin. Pero hindi ko na maramdaman, Vic. Wala na yung dati. Wala na yung tiwala ko sa mga plano mo. Nangako ka, Shane. Nangako kang hindi mo ko iiwan. Maliban na lang kung may iba ka na. Meron ba? Wala. Walang iba. Hindi naman palaging may ibang tao para masabing tapos na. Sana, iniisip mo rin yung mga dahilan ko. Hindi ko kayang tanggapin yan. Pag-isipan mo pa. Lahat ng meron tayo ngayon, lahat yan pinaghirapan natin. Nauhan natin dahil magkasama tayo. Nababagalan ako sa takbo ng relasyon na to, Vic. Paulit-ulit, paikot-ikot, nakakainip. Wala nang direksyon. Please. Ano ba, tumayo ka? Shane, hayaan mo kong patunayan ang sarili ko. Ngayon lang. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Hindi ka na. Umayos ka. Please. Baka pagsubok lang to. Dapat labanan. Kakayanin natin to. Please, huwag mo lang ako sukuan, Shane. Please. Vic. Pinagbigyan ko si Vic sa hiling niya. Baka nga pagsubok lang to. Baka tama siya. Na kailangan ko lang muling maniwala sa kanya. Pero kung magiging totoo ako sa sarili ko, alam kong ahwa na lang ang dahilan kung bakit ako pumayag. Hindi na pagmamahal. Lumipas ang ilang araw at imbis na ipakita ni Vic na kaya niyang panindigan ang mga salita niya, mas lalo siyang naging pabaya. Mas lalo kong nawalan ng pag-asa. Mas lalo kong hindi nakita ang kinabukasan naming dalawa. Pero minsan, tinatanong ko ang sarili ko, hindi ko ba talaga nakikita ang future ko sa kanya? O baka naman, ayoko na talagang tumingin kasi wala na akong nararamdaman. Ewan ko. Ang sigurado lang ako, ayoko nang tumagal ang relasyon na to. Nakauwi na ako. Hi, babe. Kumain ka na ba? May natirang ulam, sardinas. Sardinas na naman. Hindi ka na naman nagluto. Kahapon yan din ang kinain natin, Vic. Pasensya na, babe. Intense kasi yung basketball game. Basketball! Basketball na naman? Paulit-ulit na lang, Vic. Sawang-sawa na ako. Ganyan ka na lang habang buhay? Grabe naman ang taas ng boses mo, babe. Sorry na. Alam mo namang, yun lang ang libangan ko pagkatapos ng trabaho. Yun na nga eh. Umiikot na lang ang mundo mo sa trabaho at basketball. Ni hindi mo na nga ako niyayayang lumabas. Tapos yung ipon nating dalawa, ano? Ako na lang halos naguhulog, Vic. Sorry, babe. Sorry na lang palagi. Bukas ganyan ka na naman ulit. Palagi na lang.
Wala na, Vic. Ayoko na. Lalo mo lang ako binibigyan ng dahilan para iwan ka. Ito na naman tayo, babe. Makikipaghiwalay ka na naman Oo, ba? ayoko na kasi. Napapagod na ako. Shane, please. Huwag naman ganito. Ayusin natin to. Hindi mo na ako madadaan sa pagmamakaawa mo. Bahala ka dyan. Aalis na ako. Shane, please. Wag. Bitiwan mo nga ako. Nasasaktan ako. Sorry, babe. Shane. Huwag mo kong iwan. Gagawin ko ang lahat. Please, sabihin mo, hindi mo na ba ako mahal? Hindi na, Vic. Hindi na kita mahal. Hindi totoo yan. Tama na, Vic. Ikaw na lang ang dahilan kung bakit ako namubuhay, Shane. At kapag umalis ka, sisiguraduhin kong pabalik ka. Para sa burol ko. Natakot ako sa sinabi ni Vic. Hindi ko alam kung totoo o pananakot lang. Pero ayokong maging dahilan ng isang bagay na hindi ko kayang karguhin habang buhay. Hindi niya matanggap na hindi ko na siya mahal. At kahit anong paliwanag ang gawin ko, wala na rin pumapasok sa isip niya. Gusto niya lang ako manatili. Dumaan pa ang ilang buwan. At dumating ako sa puntong hindi ko na kayang pigilan ang sarili kong hanapin ang kalayaang hindi ko na maramdaman sa piling ni Vic. Nakipag-usap ako sa iba. Nakipag-date. Hinayaan kong mahuli niya ako. Hindi dahil gusto kong saktan siya, kundi dahil baka yun na lang ang tanging paraan para makalaya sa kanya. Sino ba tong tawag ng tawag? Babe, sino tong Alex? Akin na nga yan? Bakit mo pinapakialam yung cellphone ko? Sino siya, Shane? May iba ka na ba? Sumagot ka! Oo, Vic! Bakit? Bakit mo nagawa sa akin to? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na ayoko na. Nakilala ko si Alex bago kong katrabaho. Hindi ko naman hinanap to. Kusa siyang dumating. Ginusto mo pa rin! Shane naman! Ano ba tong ginagawa mo sa sarili mo? Ako? Ikaw ang may gawa nito, Vic! Pinilit mong manatili ako sa'yo kahit ayaw ko na! Ang gulo na nga ng relasyon natin, tapos nagpasok ka pa ng iba? Nag-iisip ka ba? Yun na nga, Vic Magulo na! Pero nakakapit ka pa rin kahit wala nang natitirang tayo. Ayaw mo kong palayain. Hindi mo man lang ako binigyan ng tunay na pagkakataon? Kahit minsan, Shane. Hindi mo ako hinayaang ayusin to. Sisihin mo na ako kung gusto mo. Pero hindi na ako babalik. Ayoko na. Sige, Shane. Kung yan ka masaya. Pero tandaan mo to. Kahit ilang beses mo akong tinaboy, hindi ako sumuko. Kahit alam kong hindi mo na ako mahal, naging tapat pa rin ako sa'yo. Sa pangako ko at sa relasyon natin. Wala akong hinanap na iba. Kahit sinasaktan mo na ako, pinipili pa rin kitang mahalin. At kung kalayaan ang hanap mo, lumayas ka na, Shane. Sana, hindi ka multuhin ang konsensya mo. Manloloko ka. Dear love, sinunggaban ko agad ang pagkakataong umalis nang palayasin ako ni Vic. At sa puntong to, wala na akong pakialam kung ako ba ang tama o mali. Kahit sabihin nyo, kasalanan ko. Sinadya kong mahuli ako para magkusa na siyang tapusin ang anumang namamagitan sa amin. Masisisi nyo ba ako? Hindi ko na kayang makulong sa isang relasyon
na alam kong matagal nang walang direksyon. Hindi ko na siya mahal. At yun ang totoo. Ang mali ko lang siguro ay hinayaan kong ako pa rin ang lumabas na masama sa huli. Na sa mata niya, ako ang cheater. Ako ang walang konsensya. Hindi ko ginawa to para saktan siya. Ginawa ko to para makalaya. At kung kasalanan ng hangarin yun, edi ako na ang masama.